What's up, happy people? Isang mapagpalang gabi, araw tanghali po sa ating lahat. For today's video mga koys, mga gayas, may interview pong ginawa si Sir Arnold Clavio kay Yorme Isko Moreno. Pakinggan natin ito mga koys. Mga guys, dahil napaka-interesting po itong interview na po ito ni Yorme Isko Moreno kay Sir Arnold Clavio mga koys, mga gayas. At ito nga po yung post ni Yorme Isko Moreno kanina na 5 emojis that describe what we will do on our first day. Alam natin yun mga koys, mga guys. Yes. Dahil pinangako na po niya noong kasagsagan ng campaign na lilinisin niya yung City of Manila. At yan po yung naka-indicate mga koys, mga guys. Kita nyo yung walis. Pagkatapos naka-indicate yung sabon. Alam nyo naman, pag si Yorme naglilinis sa City of Manila, papaliguan niya para magiging magbango mga koys, mga gayas. Pagkatapos niyang linisin mga koys, mga gayas, ay syempre, pagkatapos niyang maglinis, magpabango dyan sa mga kalsada sa City of Manila, ay syempre, yung basura na Yonel! Malamang sa malamang makakabalik na ang ating napakagaling. Ha? Talagang lahat po, kahit saan pong bayan ay nagsasabi talaga na napakagaling po. Waste contractor ang Lionel mga koys, mga gayas, at subok na ni Yorme Isko Moreno yan. Asahan po natin makakabalik yung Lionel, nakaindikit po siya sa howling ng basura. Pangalawa po ay syempre yung mga lulat lolo natin, yung mga lulat lolo natin ay syempre napaka-importante po yun. Yan po unahin ni Yorme Isko Moreno yung pa-online na pagpapacheck up. Naku, hindi na ubra yan kay Yorme Isko Moreno. To sawa kayo mga lulat lolo natin dyan sa City of Manila. Hindi lang lulat lolo natin, ay pati na yung mga kabataan. Ha? Lahat po ng mga malilinya, to sawa na po kayo palakpakan. Pagkatapos mga koys, mga gayas, alam naman po natin ay talagang yung kriminalidad dyan sa City of Manila na sobrang laganap na po talaga. Yan po yung indicator na mananaig po yung mga kapulisyan, especially yung pagtatrabaho ni Yorme Isko Moreno na 24/7 mga koys, mga gayas. Asahan na po natin yung pagrurunda ni Yorme Isko Moreno. Kaya kayong mga tulunggis dyan, mga kamatan, snatcher, naku po. Ang ikakamatay nyo, yung puyat. Dahil magpupuyat talaga si Yorme para sa inyo, kayong mga tulunggis na yan. Ha? Naku po, mag-alisa na kayo dyan sa City of Manila dahil mayroon na pong Yorme Isko Moreno na babalik na 24/7 na mag-iikot dyan sa City of Manila. Ha? Yan pong pag-usapan natin sa video ito at mega love shoutout po sa ating lahat, mga God First. Ayan, Iskonian Vloggers, God First. Ayan, lahat po ng mga supporters, vloggers, ayan po, Ma'am Melcy, KTV Pilipinas, Ma'am Prissy, ayan, KTV Pilipinas, Machi TV, I Love Isko, ayan po, kay Ponzi, ayan, Charles Ridge, ayan po, kay Boss ng Bayan, mega love shoutout po sa ating lahat. So without further ado, let's begin. Sa lahat ng viewers ni Dodoy Te, ito, yun, no? Steady lang kayo dyan sa Gedli. Please continue to watch the videos and please do subscribe. Ingat kayo. God first. This video is credit to Jimmy. Jimmy po, pag-subscribe din, pag-suporta ng Jimmy. At repost po ito ni Yorme Isko Moreno. Ayan na, pag-suporta din po ni Yorme Isko Moreno. So, Sir Arnold Clavio and Yorme Isko Moreno, sok pa sa Gedli. Pakaparehan po natin ngayon ang nagbabalik na Yorme ng Maynila. Ayan, Isko Moreno. Bati ka muna sa mga taga Maynila, Mayor. Thank you, Iga, na magandang umaga po sa ating mga televiewers at sa mga staff natin dito sa GMA. Opo, nakita mo yung resulta. Anong reaksyon mo doon? Ang laki ng lamang mo sa mayoral race dito nung nagdaang 2025 election. So, paano mo na ito susuklian yung tiwalang muli, no? Na ibinigay sa iyo ng taga Manila? Well, siyempre, una, nagpapasalamat ako sa Diyos. Pangalawa, siyempre, sa mga taga Maynila, lalong-lalo na, special shoutout yung mga lolo't lola ko, mga minamahal kong senior citizen. Maraming istorya nung halalan, Igan, na
yung mga lola ko talagang lumabas, bumoto. Oh. Eh di ba meron silang yung balota, no? Oh. Dapat yun iaakyat kasi nga may space for our senior citizen. Marami sa kanila. Hindi, ako magsusubo sa makina. And I'm very grateful. And now, kung paano ko susuklian, siguro maglilingkod tayo ng yung nararapat. Ano bang first, inasahan ng tao. anong first order mo? Kasi may nakita akong, hindi ko alam kung luma o bago. Parang umikot ka. At nakita mo yung basura, kaya sabi mo, binaboy nyo ang Maynila. Bago ba yun o dati na? It's been happening. No? Okay. Nangadugyot talaga ang Maynila. Ngayon yan, And ngayon. we've been hearing a lot of complaints Oo. about it. And it was sent to Ate. And the thing is, Ate Hani. Kay Mayor Hani. Okay. Ate pala tawag mo. Very close ako sa mga yan. Oo. Very close ako. So una mong order itong basura. Oh yes, yun. As one of our commitment during the campaign, yung resulta ng town hall meeting namin became a campaign, part of the campaign promise is alisin ang kadugyutan ng Maynila. So we'll just do the basic, actually yan, nakikita nyo, basic to all local government. No? Yung kalinisan, kaayusan, maaliwalas na paligid. Manila is an old city. No? Kailangan masolusyonan, Mayor, kasi ulan na baha naman ang susunod. Yes. So, Basura ang nakikita at saka talaga, ang basura o sanidad, for that matter, is an issue of all. No? Hindi yan issue ng mahirap, hindi yan issue ng middle class, hindi yan issue ng mayaman. Lahat ng tao dahil walang pinipili ang sakit dulot ng tambak ng basura pagdating sa kapakanan ng taong bayan. Basura ba naging dahilan para bawiin mo raw yung sinabi mong hindi ka muna tatakbong mayor na at eto, bumalik ka? Yung ba nakita mo? Hindi naman. Hindi lang yon. Maraming bagay na inaano ang tao at the time that they really wanted somebody else. And I was worried. In fact, alam naman nila ate yun. Sinabi ko sa kanila, bakit naghahanap ang tao ng iba kung nagbuti tayo sa trabaho natin? And I tried to talk to her, and which we did. No? And I said, sinabi ko naman sa kanya. Okay. And then, and the rest is history. Okay. May bagong utos si Pangulong Bongbong Marcos, paigtingin daw yung paghabol sa small-time drug pusher. Puro malalaki kasi nahuhuli nila. Nakalimutan na. Sa LGU level, anong plano mo pagdating sa krimen, lalo na sa droga? Ay, nako, basta tayo dyan, zero tolerance. Kaya nga sabi ko, yung second, with regard to Basura, that. tas droga. Yung kriminalidad Kriminal. sa Manila. Manila became number 1 in Southeast Asia in crime index at 65%. Yes. So it's an issue also of the people of Manila na magkaroon sila ng kapanatagan. Ngayon, nag-5 ang holdapan sa amin is snatching, broad daylight, and so on and so forth. And one of the source or reason bakit dumadaming ganyan, kasi maraming gumagamit ngayon. Yung bisyo, kailangan tugunan nila. Kaya sabi ko, mga tolongges, palit na kayo ng address or magbago na kayo. Eto, diretsa usapan. Nag-usap tayo noon Sabi ko, tuloy mo yung termino mo. Tutuloy mo itong 3 termino at sa 28, hindi ka natatakbong Pangulo ulit, susubukan. Yes, I already committed to the people of Manila during that time. Wala nang iwanan. Tatlong termino. We're gonna create a 10-year plan. Actually, hindi naman masama tumakbo ng presidente. Sa mga manonood ngayon, may mga anak sila. Malamang nangangarap din silang maging presidente at makapaglingkod. It's just that it's destiny. No, the people have chosen already President Bongbong Marcos, and we move on with our lives. Then, yun. I don't think kailangan pang pag-usapan yun. But then again, just to assure you and our viewers, Binitin mo and I made commitment already to the town hall meeting, during the town hall meeting ng tao. Kasi tinatanong yon ng mga matatanda. Sabi ko, baka iwan mo kami, ganyan-ganyan. Sabi ko, Nay,
hindi ko naman kayo iniwan. Hindi na. Dahil kung naging presidente naman ako, paglilingkuran ko pa rin ang Maynila. Okay. So, naintindihan naman ng mga matatanda natin. And that stops there. Parang hinto na yun doon. Hindi naging maganda ang kampanya sa Maynila dahil marami tayo narinig na batuhan ng mga akusasyon, masasakit na salita. Kakamustahin ko lang kayo ni ate mo. Kamusta na kayo ni Mayor Hani Lacuna? Okay May sama naman. ang bakin ng loob? Nag-usap na ba kayo? Modesty aside, Igan, and I think our viewers and the people of Manila will attest to it. Napansin mo, wala akong interview ng kampanya. Kasi, I mean, generally, wala. Wala akong sinagot. Ikot ka lang. Ang sinagot ko, taong bayan. Why? What's there to say? To hurt somebody's feeling? There's no need. It is not about us. It is not about us, candidate. It's about the people. So what we did is managot sa taong bayan. May tanong yung tao, doon ako nagpapaliwanag. Why did I do this? Because this is what we need to do. And I think, Igan, the result of the election speaks for itself. Kasi masasakit. Wala akong sama ng loob. Wala, kahit sinabihan kang boy benta, wala. Wala tayo. Alam mo, every election, Oh. yung recycled Na issue. Recycled. It's always about recycling issue because wala naman silang... Iga naman eh. May pagkamakagagot isbi ka rin eh. Pero okay lang. Kasi hindi naman totoo yun eh. Kasi puro bintang lang naman yun. Kita nyo, si Sam Versosa pwede ka mga kasuhan. Kasi yung mga sinasabi niya, mga binta-binta, yan pa lang pag may-ari pa ng City of Manila. At si Makagago naman, deleted lahat ng mga video na yung papukol. Yung papukol na talagang pwedeng mga kasuhan. Kasi libelos talaga yun. Sige, Igan, ano yan? Ano yung binta-binta na? Walang mananiwala sa inyong binta-binta na yan. Nag-delete na nga sila ng mga videos eh. Maiakusa sa akin. Oo. Basta kailangan namin sa Maynila ay nagkakasundo mga nung leader. naproklama ako, I think Maris was there. Nung naproklama ako sa session hall, that's the first message that I said. Kasi nakita ko yung alimpuyo ng tao. Okay. And I said, sabi ko, pahupain nyo na yung damdamin ninyo. Kakot nagdesisyon na ang taong bayan. Let's start healing each other. Kasi I don't want those people who were hurt because of the words used by others against us, nasaktan sila, baka magiganti. I don't want to lead a city who is divided because everyone got hurt and emotionally affected. Okay. There is no use for that. Kaya that's why sabi ko, let's start healing each other and magkaisa tayo and let's be magnanimous in victory. Okay. And so far, tumahimik naman lahat ngayon. Eto, Mayor Moreno, number 1 councilor sa unang distrito ng Maynila, si Joaquin, ang anak mo. Nakachamba. Eto naman o baka daw nagbabala ka na magtayo ng political dynasty, o baka posibleng kapalit sakaling tumakbo uli kayo sa national position. Ano bang, si Joaquin ba siya mismo nagsabi sa'yo? Masyado pa siyang bata to... Hindi nga, pero siya ba nagka-interest o the story, na-inspired mo ba? the story is, ayaw ko yan. Hindi ko naman yan pinayagan. Okay. Yeah, I said that the other day during the interview. Hindi ko talaga yan pinayagan. He knows it and yung nanay niya. Sabi ko kasi sa kanya, alam mo anak, umikot ka muna sa Tondo nang makita mo ang dahilan kung bakit ako inaabot ng madaling araw hanggang mag-uumaga sa kalsada. Because no matter how much resources you have, no matter how much effort you put, there's so much problem. Baka hindi mo kayanin. Kasi sabi ko, yung kung paano patakbuhin yung gobyerno, kaya kong ituro sa'yo. Kung ano ang proseso sa gobyerno, kaya kong ituro sa'yo. Pero yung pagmamalasakit sa kapwa, not even me or your parents. Natural yun. Or your friends can teach you that. Natural yun. Innate yun sa iyo And then he went around and maraming beses yun umiyak umiyak like, naiiyak siya sa sitwasyon ng mga nakikita niya. Sabi ko, I told you so. Now you understand. Why? And then, matututo yan. he decided. Okay. Pinagpapasalamat ko naman sa mga taga-Tondo, mga kapitbahay natin, na
Sabi Bigyan ko, sige, pagkakataon. bigyan ng pagkakataon. Ganyan ako kabata. Nagsimula. 23. Oh. We have the same age. Kaya Okay. sabi ko sa kanya, magpahinog ka na dyan. Mag-aral ka. Aralin mo yung posisyon mo. Don't Yung take it serbisyo. lightly. Okay. Nabanggit mo yung healing eh. Mas madali bang yung relasyon nyo kay ate, kay Mayor Hani Lacuna, kaysa kay Congressman Joel Chua? Good luck. I wish them good luck. I really wish them. Yeah. I'm happy for them. Binigyan pa sila ng pagkakataon ng taong Hindi bayan. ba na magiging very sagabal slim. sa mga plano mo? No. I will not take personal things against the interests of the people. It's Okay. always about the people. And Nasaktan ka? Ha? Nasaktan ka? Hindi, alam naman ng taong bayan na yun. Saka naka-move on na ako. Ang taong bayan, nagdesisyon na. And I hope everyone, including me, or including those who win and those who lost, should learn a very good lesson. At the end of the day, it is the people who will decide. And maraming dapat kapulutan Hirap sa ng politika, aral. no? Walang permanenteng kaibigan, walang... Ay ako, basta ang permanente sa akin, yung Tao. kapakanan ng tao. Mensahe At sa... saka ano yan, ha? Oh. It's been proven so many times. Okay. Mensahe sa mga taga Maynila, Mayor. Ay, nako, Ang nagbabalik ko. mga batang Maynila, mga nanay ko, mga tatay ko, at particular yung aking mga minamahal na senior citizen. Maraming salamat po sa inyo. No? At umasa naman kayo, yung dalawang pangunahing hinihingi nyo sa akin, yung Ano? kalinisan, kaayusan, at kapanatagan ng pamumuhay sa Maynila. Yun po una kong tutugunan. And of course, we'll go back to MBN, the minimum basic needs. Housing, education, healthcare, and jobs. At let me use this opportunity. No? Yung mga dumadako sa Maynila, particular na sa mga nanonood ng mga magulang. Siyempre, nag-aalala rin yung mga magulang na because of the high crime rate incident ng petty crimes, holduping, snatching, nag-aalala dahil yung anak nila pinadadala Doon nila. nag-aaral, Nag-aaral sa Maynila. We'll do our best. We'll do our best. Pumanatag kayo, mga nanay, tatay, sa mandako sa Metro Manila o bansa na ang inyong anak nag-aaral sa Maynila. We'll show government. Papakita po natin sa kanila na may gobyerno sa Maynila at ibabalik po natin. Mag-iingat po kayo at bilang panghuli, I hope everyone who's watching, ako na po, buong kababaang loob, nakikisuyo sa inyo. Tulungan niyo po ako. I cannot do it alone. We have to come together. And together, we can make Manila great again. Congratulations. Grabe talaga magbalanse si Yormis Moreno, no? Kasi pansinin nyo mga coach, mga guys, yung mga interview niya mga coach, kahit nasa sa Billionaire News Channels mga coach, mga guys, talagang yung mga may ibang mga media talaga no reporter no tingin mo po kang nagpa-viral lang o naniniwala sa mga ka-fake news ng mga vloggers na binabato kay Yormis Moreno. Well, dyan po magaling ang ating buting Yormis Moreno. Bakit? Kasi kaya niyang lampasan yung mga ganyang mga question mga coach, mga gayas, kasi alam niya yung ginagawa niya mga coach, mga gayas, at alam ni Yormis Moreno na yung mga tirada niya ng mga vloggers o ng mga reporters talagang ka-fake newsan po yan. Kaya nga talagang yung mga Manilinyo, maraming salamat talaga dahil yung sigaw nyo at tinupad naman ni Yormis Moreno na babalik at hindi nyo po talaga iniwanan si Yormis Moreno sa panahon ng kampanya, sa panahon ng eleksyon at talagang hinatid nyo po. Ayan, hinatid nyo po dyan sa City of Maynila, mga coach, mga guys. Okay, at maraming salamat po sa hindi nyo sa pag-skip ng ads, mga coach, mga guys. Na-appreciate ko po sobra yan. At pakikomento sa inyong mga reaction dito sa comment section ng ating video. Okay, so for now, I'm Gam Manila. God first, God bless all, peace. Bye-bye. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like